hinahamon ngayon ng isang senador, itong si Laila de Lima. Dahil si Laila de Lima ay kini-question po, lalong-lalo na ang naging desisyon ng mga senatorial judges, itong 18 senators, na bumoto pabor na ibalik po itong impeachment complaint sa House of Representatives. Gaya ng inaasahan po natin, mga kabayan, hindi po matanggap ni Laila de Lima. Pisay dahil ito daw po ay labag sa konstitusyon. Kaya kung labag sa konstitusyon, abay, may hamon sa kanya, Senator Alan Peter Cayetano. Ito panoorin natin, mga kabayan. Former Secretary, former Chairman ng CHR, former Senator De Lima, a person who former told the truth pero ngayon panay kasinungalingan. Ang dating nagsasalita ng katotohanan ngayon ay panay kasinungalingan. Bagay, mga kababayan, ano ba yung maaasahan mo kay Laila de Lima? Ito po is parte ng isang propaganda, no? Parte po ito ng isang propagandista laban po sa mga Duterte. Hindi ko nga alam kung bakit gano'n na lang kagalit itong si Laila de Lima kay Tatay Digong. Naalala ko, no, mayor pa lang si President Duterte, no, ay inaakusahan na po ito ni Laila de Lima sa AGK na yan. Pero wala naman silang nakuhang ebidensya hanggang naging senador po siya, no? Hanggang naging president po si President Duterte. Ganun pa rin ang kanilang allegation. Ngayon, nasa ICC na po si President Duterte, syempre dahil sa pakikipagsabuatan ng isang bangag na administrasyon, no? At inakusahan ng wala namang katotohanan at sila mismo ang nagpakulong doon. Hanggang ngayon, no, hindi nila mapatunayan. At kahit mga testigo nila ay hindi nila mailabas. No? At hanggang ngayon din, naghahanap pa sila ng kanilang mga testigo. Eh, itong mga kasinungalingan po nila, hindi na po umuobra sa taong bayan. No? At tingnan natin kung sasagot po, mga kababayan, itong si Laila de Lima. We're here to sort this out. Ano ba ang tamang batas? Ano ba ang tamang proseso? We're thinking about our future, the future of all Filipinos. Ang pinag-uusapan natin dito, lahat ng Pilipino, everything we did was for people's human rights. May political agenda kayo eh. Nangarap na kayo. May political agenda, yes, mali. Sabi ko, mga kababayan po natin, kahit si Amy Marcos, no, nakita niya na rin kung ano po yung dahilan kung bakit gusto po i-impeach nila si Vice President Sara. So, ito po yung napaka-importanting hamon ngayon kay de Lima, itong sinasabi po ni Senator Alan Peter Cayetano. Sige, patuloy natin, mga Pero hindi nyo matanggap that people choose eh. Kayo, napaka-frustrated nyo kapag hindi kayo nananalo o hindi nyo nakukuha ang tiwala ng tao. Kaya gusto nyo, ikulong na lang lahat ng kalaban nyo. Yung anger, ang pinauuna mo ngayon. Kasuhan mo na ako dito para may venue ako na isa-isahin yung mga kasinungalingan mo at na mga kasama. Siguro, something. So, maganda yun, mga kababayan po natin. Total, lagi niya sinasabi, no, na ipa-ICC na daw po itong Senator Alan Peter Cayetano. Isama na daw po sa mga akusahan, ipa-aresto sa ICC dahil naging parte rin daw po ito ng administrasyon ni President Duterte. So, ito yung hamon sa kanya ngayon. O, kasuhan nyo na ako dito. So, tingnan natin, mga kababayan, kung kaya bang sagutin ito ni Laila de Lima. Sa mga talagang gustong ito, no? Dugtong natin ito. Yung sinabi po ni Senator Chis Escudero, yung mga gusto talaga na mapa-impeach itong si Vice President Sara. Ito kay Laila de Lima, Risa Hontiveros. Sa mga talagang gustong matanggal si Vice President Sara Duterte. Doon sa mga galit sa kanya, inis sa kanya, gustong madali itong impeachment. Para mo lang dinagdag, binigyan siya ng dagdag na balang questionin ito sa Korte Suprema. Dahil hindi po pwede yan. At hindi po ako papayag na mangyari at gawin yan dahil lamang gusto nila at nagmamadali sila. Sinabi ko na sa simula pa lang ng impeachment process na ito, 1 linggo matapos i-file yan dito sa Senado. 2 oras bago tayo mag-adjourn sa huling araw ng ating sesyon. Sabi ko, hindi ako makikinig, susunod o magpapadala sa sino mang pabor sa impeachment at ayaw kay Vice President Duterte. Yun. So, tingnan natin ngayon, no, kasi lalong tumatagal, no, at hindi pa sumasagot itong taga-House of Representatives. No, lalong dumarami po ngayon yung mga tagapagsalita po nila. Hindi lang po yung kanilang official na spokesperson na itong si Princess Abante. So, mayroon pa ngayon mga galing na abogado daw, galing sa iba't ibang eskwelahan. May mga banal-banala na galing naman sa sektor ng Katoliko, no, na galit at tinawag na harabas, no, mga demonyo daw.
itong mga senators na nililigtas lang daw po yung kanilang mga personal na interes. Bakit sila ba, 'no? Sila nga yung may mga personal na interes, personal na galit sa mga Duterte. Kaya hindi sila maka-move on hanggang ngayon dahil parang mababasura na po itong impeachment ni Vice President Sara at nadagdagan pa po yung kanilang galit ngayon dahil, posibleng mai-release na po itong si President Duterte, hindi man sa Pilipinas, at least makaalis diyaan sa detention facility ng ICC. Kaya ano na 'to ngayon 'no, parang doble-doble na yung stress, pressure na nararamdaman nila kung papaano nila ma-impeach si VP Sara, kung papaano nila maharangan itong interim release ni President Duterte. Ito yung hamon ni, Senator Alan Peter Cayetano, "Okey, kasuhan mo na ako, gusto niyo na akong matagal kasuhan." At, ito rin yung hamon ni Senator Chis Escudero na kung kayo ay may question, talagang sinasabi niyong unconstitutional ito, yan, 'pag pumunta na kayo sa Supreme Court. Yung problema nga daw 'no, puro lang sila mainstream media, salita sa mainstream media, salita sa mainstream media, kung ito is unconstitutional, pero hindi naman sila gumagawa ng kanilang legal na hakbang para ito ay questionin. Kumbaga, ginagamit na nila yung mainstream media para sa kanilang political propaganda para masira din itong mga senador. So tignan mo 'no, gumawa din sila ngayon ng allegation na itong sahod daw po na additional na 200 sinisisi nila yung mga senador na yung hindi daw inaprubahan, binarihan daw dahil imbis na 200 ay ginawa lamang 100. Pero yung katotohanan, mga kababayan, matagal na pala ito nakabinbin, 16 months pa pala ito 'no, gustong ipasa ng Senado itong 100 na karagdagang sahod pero hindi nila inaksiyunan. So dahil mukhang alam na nila 'no, na hindi talaga matutuloy itong impeachment na kagustuhan nila, hindi sumunod ang mga senador sa kanilang kagustuhan, ngayong gusto nilang siraan ito. Pero wala na pong naniniwala dahil ang taong bayan mas satisfied na lang 'no, doon sa 100 kaysa marami po yung mawawalan ng trabaho. Lalo na ngayon krisis yung ating bansa dahil sa, Marcos administration na halos kaunti lamang yung mga pumapasok na investors. At yan lang po muna yung ating